Good morning sa lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Mga kapatid, this is Anthony, ang palagi anyong kakwentuhan dito sa ating pag-aalaga ng RTL Chicken. So ngayong umaga na to, pag-usapan natin yung mga sinasabi ng ating mga skeptics. Kahit daw, sorry, hindi tayo kikita sa 1,000 heads na aalagaan natin na mga manok. So lahat ng yan, pag-usapan natin pagkatapos lang ng isang maikling intro. Okay guys, welcome back dito sa ating panibagong video at kung bago ka dito sa ating channel, please like and subscribe na kayo at pakiclick na rin ang ating notification button para nang sa ganon ay lagi kayong updated sa ating mga ina-upload dito sa ating channel. Ayan, so guys, ngayong araw na ito ay pag-usapan natin, kikita ba tayo sa 1,000 heads na mga manok? May nagsabi kasi sa comment section na hindi daw tayo kikita kahit sorry, hindi tayo kikita sapagkat pag tayo'y nag-alaga ng 1,000 heads o kahit na siguro 100 heads, kahit na 48 heads, kahit na 300 heads o kung gaano mang karami yan, ang sabi hindi daw tayo kikita. Kailangan daw natin ng isang malaking farm para tayo ay kumita sa RTL Chicken. Well guys, ang tanong ko lang sa inyo is sinong nag-alaga dito ng 48 heads, 100 heads, 200 heads, 300 heads na hindi kumita? Yun pa kayang 1,000 guys. So imagine kung kumikita tayo sa ating mga RTL Chicken, kung 48 heads lang ang inaalagaan natin, imposible naman na hindi tayo kikita sa 1,000 heads. Totoo na marami tayong expenses, no? Siyempre, mahal ang feeds ngayon, lalong-lalo na mahal ang petrolyo, mahal ang mga raw materials, lahat na lang nagtaasan. So, tumaas din ang feeds. So, siyempre, mataas ang ating overheads. Meron tayong kuryente, pinapatakbo din niya ng diesel, yung ating mga itlog ay nagmamahalan na rin. So, ibig sabihin, tumataas din ang presyo ng itlog, ang commodities, no? Kung tayo ay nag-aalaga ng 1,000 heads ay hindi naman kailangan ng isang napakalaking farm. Kasi yung 1,000 heads, dalawang 12 cages lang yan. So basically, dalawang bahay na pwede mong paglagyan ng harapan na 12 cages, no? So basically, isang bahay lang na 12 cages each side, meron ka ng 24 cages at yan ay kaya mag-house ng 1,000 heads na mga manok. So bakit ko sinasabi guys na kumikita tayo? So syempre, before nung magtaasan ang mga presyo, before magtaas ang diesel, ang ating pinakamababang calculation is 7 pesos, no? So 7 pesos, i-times mo na lang yan sa 85%, no? Ang production natin ay 85%, tapos may 1,000 tayo na mga manok. So meron tayong 850 pesos. 850 heads, no, na nangingitlog every day. So 800 eggs ang meron tayo, 850 times mo na lang yan sa 7 pesos. Sabihin mo na ang ating mga expenses ay tumaas din. So sabihin na lang natin na ang net profit natin sa bawat isang itlog ay piso. O, no? So piso na lang, hindi na tayo magdadagdag pa. So kung piso na lang sa 850 pesos per day ang ating posibleng kitain. So kung 850 pesos per day yan, i-times mo yan sa 30 days, ang ating magiging kita sa loob ng isang buwan is 30 times 850, 25,500. Malinis na po yun. Wala na kayong gagastusin. So,
natanggal na natin doon lahat ng ating expenses. Piso na lang. Sabihin na lang natin dahil medyo mahina na ngayon ang medyo mataas ang overheads natin, tumaas ang feeds, tumaas ang lahat ng mga gastusin natin. Sabihin na lang natin na 70 cents na lang ang tubo natin. So 0.70 times 850 per day, meron pa rin tayong 595 pesos na tutubuin times natin sa 30 days yan. Meron pa tayong 17,850 pesos. Kung ikaw ay nasa loob lang ng backyard mo, nasa likod bahay ka lang, hindi ka bumabayad sa tao, meron kang time para alagaan ang ating mga manok, sigurado tayo nakikita tayo sa ating pag-aalaga. Unless otherwise, tamad tayo. Unless otherwise, hindi natin gustong gawin yung ating ginagawa. Wala tayong fashion dun sa pag-aalaga ng mga manok. Wala tayong gusto lang natin kumita. Hindi talaga tayo kikita. Ikalawa, kapag tayo ay negative, so hindi pa man natin nasusubukan, hindi na natin hindi pa natin nasusubukan pero dinidiskwento na natin yung posible natin, yung potential natin na kitain sa negosyong ito, no? So marami din nagsasabi na malaki ang puhunan. Totoo, malaki ang puhunan pero malaki din naman ang return, no? So imaginein mo sa loob ng isang cycle, kung meron kang 17,850 times mo sa 20 months yan, meron kang tutubuin na 357,000. Imaginein mo kung 357,000 yung iyong pinuhunan sa mga manok na ito nung binili mo, nagpatayo ka ng poultry, bumili ka ng cages, yung pera na ginastos mo ay hindi mo yan mababawi kung yan ay dideposito mo lang sa bangko. Hindi yan kikita ng same amount ng kikitain mo sa loob lamang ng 1 year and 6 months, no? So imposible na 8 months, no? 1 year and 8 months, 20 months, no? So hindi mo kikitain yung 357,000 na tubo sa bangko kung ilalagay mo lang sa savings account mo yung amount ng pera na ginamit mo sa pagbili ng manok, pagbili ng cages at saka pagpapatayo ng iyong poultry house, no? So guys, bear in mind na pagka tayo ay negative sa lahat ng klaseng negosyo, hindi tayo kikita. Kapag hindi tayo naging positive, pag hindi natin tiningnan yung outlook, at the same time, pag hindi natin pinag-aralan, hindi tayo nag-feasibility study, pag hindi natin kinalculate at kinompute kung magkano yung posible natin kitain, magkano yung capital outlay natin, magkano yung gastos natin monthly, magkano yung total expenses sa loob ng isang cycle, magkano yung pwede natin kitain. At kapag hindi natin ginawa yan, wala tayong ginawa ng gaya lang tayo at ating suntok lang sa buwan yung ating paggaya na baka tayo kikita, baka tayo tutubo, hindi naman natin nakita kung paano gawin, wala tayong passion sa ganitong klase ng business, mahihirapan tayong kumita guys, hindi tayo tutubo. At kapag negative tayo, no, alisin natin yung negativity sa ating mga utak, no, sa ating mga isipan. Kung gusto mong kumita, magtrabaho ka. Kung gusto mong kumita, maging positive ka. Kung gusto mong kumita, mag-aral ka at i-calculate mo ng ayos. Magkaroon ka ng maayos na feasibility study, magkaroon ka ng maayos na pag-aaral, equip yourself with knowledge and skills para na sa ganon ay magkaroon ka ng maayos na pagpapatakbo ng iyong negosyo. Lalong-lalo na kung livestock yung iyong negosyo na pag-aaralan, lalo katulad nito, yung mga RTL natin. So kailangan meron tayong kahit paano basic knowledge kung saan meron tayong alam kung paano natin aalagaan yung ating mga manok, no? So kung wala yan, sigurado tayo na magkakaproblema tayo, no? So laging tandaan na equip natin yung sarili natin ng knowledge and skills. Kung may mga libro, may mga YouTube videos na pwedeng panoorin, may mga seminars na pwedeng nating i-attend, ay gawin natin. At lahat ng yan, sigurado ako,
makakatulong sa atin yan bilang mga RTL racers, no? Bilang mga nag-aalaga ng ating mga manok. No? So guys, kung kayo ay kumikita, paki-comment nyo lang sa ating comment section, at kung magkano man yung kinikita ninyo, wag nyo nang ilagay, basta i-comment nyo rin kung ilang manok yung inaalagaan ninyo. Parang sa ganon, yung mga iba ay magkaroon din ng idea dun sa ating ginagawa. No? So yun lang guys, maraming salamat. God bless and see you all sa susunod nating video. Bye-bye.